Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So, what's up mga kaibigan? Yung una kong video sa YouTube channel ko na nag-viral, ito yung nagsasalita, si Mamang aka Madonna. Live yan? Hindi live. Talaga? Recorded lang yan. Nire-record mo? Mang, may tatanong lang ako sa'yo. Ano yun? Ano yung opinion mo sa Soji Bill na yan? Kaya mahal sa di kayo. Kaya mahal. Ano yun? Ano yung opinion mo sa Soji Bill na yan? Sa Soji Bill. Hindi na magulo sa yung Soji Bill na pinupush ni Ref Geraldine Roman ng Bataan. Yung kasi ang alam ko dyan, 2 years before, na yata yan sa Congress yata. Parang gano'n. Tama ba ako? Ewan. Pero hindi yata pa mapasa-pasa kasi marami siyang Maraming butas. Hindi, maraming mga bagay na hindi siya akma sa society natin. So gusto pa nila na itasuhin maigi, i-review bago nila ipasayata. But anyway, ang Soji Bill kasi is for anti-discrimination yan for sa LGBTQ Doon talaga naka-address yan So ngayon gusto nila i-push siya. So ang daming anti-Soji, di ba? Ayaw nila yan. Kasi nga ang kanilang paliwanag, ang kanilang opinion diyan o interpretation nila is naka-address lang siya sa mga LGBTQ, which hindi naman makikinabang yung ibang tao diyan. Kasali ka doon, di ba? Yes, of course. Kasama ako dyan, pero disagree din ako dun sa totoo lang kasi sabi ko nga, lumalabas na parang nagkakaroon ka ng dyan self-entitlement dyan Tapos, kayo lang ang tanong ko, I've never been discriminated. Magmula na maging bading ako, wala naman na-discriminate. At saka kasi, ang sinasabing discriminate, kung hindi sila napapasok sa trabaho, o lagi silang binubuli sa daan, well, magkaiba yung yung bully, natural na yan sa Pilipino Kahit sa bata pa tayo, meron ng bully-bully yan Pero kung matanda ka na ginaganon ka, ba't kailangan mo pa sabihin na discriminate ka? Hindi, kalakaran na sa atin yan, parang colloquial, na yan Yung bang nature na ng tao sa Pilipinas yan Ang pagtawag siya, bakla, ganyan, natural na yun Bakla, bayot, parang jokes lang yun Diba? Oo, jokes Alam nga naman magagalit ka nun. Jokes na, kasi totoo naman, ikaw naman ang pumili, ikaw naman ikaw ang nagpo-provoke sa mga tao na kaya dapat ibuli ka kasi yung itsura mo di ba? Agree ako doon. Ako hindi ako naapektuhan sa ganun. Sabi ko, totoo naman bakit, di ba? So, proud pa nga ako Tawagin akong bakla, so what, di ba? As long na walang physical, di ba? Sa akin ganun, kasi masyado lang emotional to kasi madrama kasi feeling niya babae siya. No, hindi ka pwede maging babae kahit anong gawin mo kasi wala ka namang female reproductive system. Yun. Kaya wag ang mga baklang, mga bading na gahanap ng Soji Bill. Feeling nila mga babae sila. No, wala kayong female reproductive system.
Yun yung ovary, fallopian tube, cervix, vagina, tsaka ovary, yung ovary. Ano ibig sabihin ng Soji? Soji yan yung sex orientation, gender, identity and expression. Yun. Pala yun. Oo. Kung ipaliwanag sa wikang Pilipino. Hindi, yan yung mga yung kailangang kilalanin yung kanilang Ang ibig sabihin ng kilalanin yung kanilang kanilang kasarian bilang kumbaga ikatlong kasarian. Wala naman yun sa wala naman yun kahit sa Biblia, wala naman diba? yun. Ang transgender impact talagang niyan is transsexual yan. It was discovered 1946. Wow. 1944, if I'm not mistaken. 1944 yan. Saan nagmula And then yung nagbago yan sa Germany, sa US. Sa US nag-start yan. 1944 yan. And then lumakad, binawa nila, naging transgender siya. Yun. So in short, ginawa lang ba isang man-made. Ginawa lang yan ng kasi ng kauna-unahang meron transsexual noon 1944. Hanggang tapos yung 1946 yata yung the first American na nagkaroon ng transsexual. Siya yun. Nasa Amerika na, I forgot his name pero nandun yun, yan yun sa i-google nyo, nandun siya. Siya yun. Nag-start siya 1944. Transsexual muna siya, tapos hanggang sa naging transgender. Ganun yan. Against ka pala sa Soji Bill na yan? Against ako dyan. Hindi naman magbe-benefit ang dyan ang buong nation natin, ang buong population natin, hindi magbe-benefit dyan Sila lang. Kasama na, pero ako disagree ako dyan. Bakit kayo di-discriminate? Wala naman nag-discriminate sa'yo. Ikaw lang nag-iisip. Sila lang nag-iisip naman ng discrimination Kasi paano mo masasabi na di-discriminate sa Pilipinas? Tingnan mo na lang si Vice Ganda. Di ba nakakapagtrabaho naman siya? Meron ba nagdi-discriminate sa kanya? Yung mga fashion designers sa atin, mga bading, ang daming kilala sa atin. Mga manager ng mga manager ng mga kilalang food chain sa buong Metro Manila, sa buong Pilipinas, di ba? May mga bading nagtatrabaho sa bangko, sa government. Di ba? Asan ang discrimination? Di ba? Lahat naman pwede nyo salihan sa buong Pilipinas. Pwede kayong pumasok ng trabaho, wala naman nag-discriminate sa inyo. Kaya ang sabi ko, bakit kailangan itayo nyo yan? Nag-exaggerated lang kayo So masakit dyan, ito si Rep. Roman ito si Rep. Gerald Roman, is basta nag-file ng ganon, hindi na muna ni-review kung sino yung sasagasaan. Hindi ko sa sinasabing hindi siya magaling. I know, kaya nga siya naging congressman. I'm sorry, I will not call you congresswoman kasi hindi ka naman babae. Tama. Isa ka lang transsexual. Di ba? Hindi siya pwedeng tuwing but I will not call you a woman. I will never address you as Miss or whatever. Kasi wala kang female reproductive system. Yun ang basis ko para maging isang babae. At diyan kayo nagkamali. Hindi nyo pwedeng tawagin ang sarili nyo as a woman. Dahil porket nagpakabit ka ng boobs. Ano ba ibig sabihin ng trans woman? Trans woman, yan na yung nagpaano ng kasi ang trans woman kasi, yan na yung from male to woman na. Yun na yun. Yung transgender? Ang transgender naman din, kasama pa rin sila, kaya wala pa yung surgery doon. Pwede na yung mga bakla, kasama na sila dyan, kaya transgender yan. O yung cross-dresses, yung mga ganyan. Pero pag nagpaano ka na, nagpapalit ka na yung meron ka ng sex organ genital mo, nagkaroon na ng removal, tapos pinalitan ka na ng vagina, yun ang tawag nila, na yun, trans woman ka na. Ganon. Parang trans man naman, from female to man. Ano yung sinasabi nilang healing? Feeling ko no, that is wrong. Yun yung sabi ni ni Risa Yun ang mali. Diba? Yun ang mali kay Risa. Isa pa to si Risa Hontiveros, which is isa siyang senador, isa siyang lawmaker. I don't understand. I don't get her opinion. Saan niya kinuha yun? Na feeling daw babae. Gosh, saan mo nakuha yan? Diyos ko, from what university you came from? Diba? My God! Sa planet Mars. Diyos ko, isipin mo, feeling lang. Pwede mo na sabihin babae ka. Gosh, hindi mo kinonsider yung anatomical ng nila. Yung kanilang physical nila, yung anatomy. Importante yung anatomy.
Kailangan i-consider mo yun. Hindi pwedeng feeling lang. Feeling lang sa babae, kung babae ka na, ganun. Kasi babae sa pakiramdam nila, babae sila. No! Dahil ang basis ng babae, kasi iniinsulto mo babae, pati ikaw, pinainsulto mo yung sarili mo dahil isa kang babae. Baka Sabihin mo, bakit meron ba silang meron ba silang ovary, meron silang fallopian tube, meron silang cervix, meron silang uterus, meron silang vagina, fake. Gawang tao. Diba? Yun ang basis, yun ang legal basis ng as a real woman. Kailangan yung meron siyang female reproductive system. At alam mo yan. Hindi ko alam kung bakit nagkikitrol ka, pero dinadown mo yung mga babae. Diba? Insulto sa mga babae ang ginagawa niya. Sabi mo na, ang mga transgender is feeling din nila. Babae rin sila. Oh my God. Oh my gosh. My goodness. Diyos ko. Kahit ang gorilla magagalit sa'yo. Diyos ko. Grabe. Kung ako nga ang ganda-ganda ko na, hindi ko maklaim na babae ko. Kasi ang dami nagdi-disagree. Dahil hindi naman daw ako mukhang babae. Eh di mas lalo na yung si Gretchen na mukhang burog ang mukha. Napanood mo yung balita? Tagtad ng botox ang pagmumukha. Diyos ko, ang ilong niya, tumabingi na yung nguso sa kasasaksak ng botox. Eh, kamukha pa rin ni Martin Marpil. Tama nga mukhang boksingero. Mas mukha pa nga babae si Pacquiao eh. Oh. Mas mukha pa nga babae si Pacquiao kaysa kay Gretchen. Ito si Gretchen mukhang, mukhang burog ang mukha. Grabe naman yung... Hindi yun naman talagang totoo eh. Mukha siyang kargador, Nag-makeup lang siya. Tanggalin mo makeup niya. Kanya mo itsura. Tapos tabingi pa yung labi, yung nguso niya sa kasasaksak ng botox. Yung isang napanood tapos yung mo kanyang yun? Adam's apple ang laki-laki. Asan ang babae dyan? Yung isang bading na nagwala dun sa may Yung sa Mercury. Dyan, ingat kayo. Kasi yan, ako, posible ako, malaki ang doubt ko dyan. Pakawala yan ng mga grupo ng mga pro-soji. Talagang gagawin nila yan. Yung bang magpo-provoke talaga sila, magpapadala sila ng mga bakla dyan doon sa mga female sa mga lugar, tapos sisiguraduhin nilang ang nagbabantay doon yung mga hindi makakapagsalita sa kanila. Katulad ng gwardiya, magpo-provoke talaga para i-attack sila. Ngayon sabihin nila, palalabasin nila sila ang victim. O kita nyo na, dinidiscriminate kayo. Ganun yun. Kaya mag-iingat kayo sa buong Metro Manila, sa lahat ng mga palikuran dyan, na may mga female na papasok yung mga baklang pakawalaan nila at sasabihin, gagawa ng talaga, ng ingay. Gagayahin nila yung ginawa ni Gretchen. Yan eh. Dahil sa political, political maneuver si Gretchen, yan kasi tatakbo daw ata yun ng Ayun na nga eh. Kaya doon, lumabas doon, sumingaw niya. Kaya nga, slip of the tongue, di ba? Ano tawag doon? Slip of the tongue. Wow. Di ba? Kaya yun, sa kanya rin ang galing. Di lumabas yung tunay, gusto mo palang pumasok sa politika. Pero wrong move, di ba? Kaso ang masakit sa kanya, mali. Sa sobrang excited mo, ayan, nabuko ka tuloy. Ngayon, ano nangyari ngayon dyan sa binabalak mo? Ang dami tuloy negative, di ba? Hindi, nagmadali ka di ba? Hindi mo muna, gagawa ka nila ng krimen, hindi mo muna pinlano maigi. Pag gumawa ka ng krimen, kailangan planuhin mo maigi. Hindi, nag-iwan ka pa ng ebidensya, di ba? Sa sarili mong bibig lumabas. Di alam ng tao ngayon, kaya mo pala ginawa to dahil lang pala sa politics, di ba? At mali din yung mentor mo. And who is your mentor? Di ba? Si Ref Geraldine Roman. Ref Geraldine Roman, yung si Mr. Geraldine Roman na yan, yung sabi babae siya, kiniklaim niya, excuse me, I'm sorry to say this, babae ka lang sa papel. Okay? Bapay lang. Yun nga, ewan ko kung sino nag-approve baliw na nag-approve niyan sa'yo. Bakit tinanggap kang babae? Anong basihan nila? Ano yung sinasabi nila pag sa pagdating sa birth certificate, meron na ring may dadagdag na gender? No! That's the gender X. Saan ka nakakita nun? Babaguhin na naman yung yun. Diyos ko, alam niyo ba kung saan lang tanggap na ganyan, na nabasa ko lang meron yan sa Iran? Sa Iran, kung LGBTQ ka, ang rules nila, kung talagang ikaw bading at gusto mo talaga maging babae ka, ang rules nila, magpapalit ka ng sex organ mo. Yun ang rules nila. At pwede ka nang maging babae, tatanggapin ka nila. Yun sa Iran ngayon, Sa Muslim country, Iran. Tandaan yan. Pero pumayag sila, yung nga lang, kailangan tanggalin mo yung ari mo. Yun ang rules nila. Pero pag hindi mo tinanggal ang ari mo, ang nila dyan is death sentence. Pag nakita na kadamit babae ka, naka-cross-dress ka.
Pero, ang ano nila, ang rules nila, tatanggalin mo yung ano mo. Yung papalitan mo yung ari mo. May nabanggit ka sa akin kanina tungkol sa Sodom at sa Gomorrah. Sodom and Gomorrah, oo. Yun yung, yun naman yung mga LGBTQ nung panahon na yon o yung mga kabadingan noon na masyado na silang bestial ang dating. Sabi, pag sinabing bestial or bestiality, sabihin nun, yung animal na, yung pagiging like animal na yung kanilang sexual ano nila, yung kanilang nag-orgy na sila, wala na sila talagang kahihiyan, talagang lahat ng kababuyan sa sex sa isang yung orgy sa isang lugar, sama-sama na sila, palitan. Yan ang gusto nila Isa yan sa magiging ano ng SOGI, maprotektahan sila. Remember, sinasabi nila sa Spain Open na raw, yun ang gustong-gusto nila Yung let's say, manonood ng concert, yung mga bading, magano yung mga LGBTQ, o lahat yung mga lalaki doon, mga bading sama-sama na doon, mga half naked sila, sayawan sila. Yun ang gusto nila, maprotektahan sila ng ganun Ang gagawin mo sa Pilipinas yan, di ba? Hindi naman value ng Pilipinas yan. Ngayon, pag ginawa mo ngayon yan, ngayon, sa atin, paano? Di kaya ituro mo sa eskwelahan yan. Di ngayon magtataka ngayon ng mga estudyante, mga elementary. Nay, meron pa ng meron palang tatlong gender. Akala namin ano lang, male and female. Meron palang gender X. Ano yung gender X? Di wala na. Ang nanay ngayon, tsaka yung tatay, nabulol na. Hindi mo alam, anong gender X? Ano, no? Baka diba? Batang X. Baka batang X. Buti pa X-Men, mas maganda. Ewan ko ba kung saan ang galing ng mga utak nito mga ito? Alam yung ka-abnormalihan yung mga, puro ka-abnormalan yung iniisip ninyo. Pilit ninyong ipinapasok sa ating society. My God! Diyos ko! Alam nyo ba? Pwede ka naman maging bading Diba? Huwag lang kayo mag-overstep sa boundary. The big problem sa bansa natin, such this Gretchen, you overstep the boundary. Yun Yun ang nangyari dun Nakakagalaw ka naman, may trabaho ka, ang ganda ng trabaho mo. Nakakapagdamit babae ka naman, kung gusto sa trabaho mo, okay na. Ano bang gusto mo? Kailangan kunin nyo pa yung banyo ng mga babae na talagang biological women sila. Kukunin nyo pa, i-invade nyo para doon kayo mamamanyo. Iba na yan, abuso na yun, di ba? Hindi na totoo yun. Ang gusto nila magkaroon ng isa pang banyo. No. It will never happen. Ang pwede lang ang ikatong banyo ay sa mga PWD. Kaya nga Yun lang ang allowed. Diba? Pero sa kanila, para sa mga LGBTQ and other, that is absolutely wrong. That is stupid. Walang ganon. Sila lang ang gumagawa yan. Ano yon? Ano kayo? Special treatment? Diyos ko, nakailang dekada na ba mga babading sa atin na hindi naman uso yung ganyan. Gumagamit sila. Buti pa nga mga tomboy sa kanila Ang tomboy ever since, wala akong nakitang pumapasok sa male toilet. It's because what? Kasi ang mga tomboy, nirerespeto nila ang male toilet. Kayo mga bading, kayong transgender, for example, ikaw na nangunguna si Gretchen. Hindi ka lang insulto, binabastos mo, at dinidisrespect mo ang mga tunay na babae. O ngayon, kung halimbawang natuloy kayo, nakita nyo kung lumalabas sa mga video kung paano pag inaway ng isang bakla ang babae, di ba kawawa yung babae? Bakit? Kasi kahit may puki ka, may suso ka, ang lalabas sa'yo, ang mga muscles mo, ang blood mo, ang mga cells mo, ang bones mo, ang mga buto mo, panlalaki. So, pag na-aprobahan pala yung SOGI bill na yun, halimbawa, yung bading, may kaaway na babae. Yes! Kahit ano yun niya, sakta niya, okay lang. Hindi, ang ibig sabihin, depende sa sitwasyon yun. Kaya lang, ang ibig sabihin, lalakas yung loob nila. Magiging pantay na sila. Magiging pantay. Sabihin nila kasi ganito, pantay na kami, pero wala kami babae. Ay, kawawa yung babae. So, siyempre, unfair sa babae. Talo yung babae. Pwede niyang bugbugin doon sa loob ng banyo yun, di ba? Pwede niyang bugbugin, pwede pagsasampalin. Pwede pagsasampalin lahat kasi pareho lang sila ng level nila Kasi nga, dahil sa SOGI, dahil nga doon sige tayo na yung ginawa nyo yan, di ba? Di nga, sinong talo, di ba, mga babae? Sino argabyado dyan, mga babae? Bakit? Kasi kalaban nila lalaki yun Yun yung negative impact. Kaya yan ang pag-isipan mo, Madam Hontiveros, at saka ito si Geraldine Roman. Diyos ko, natura pa naman na
congressman ka ng Bataan? Diyos ko, anong klase yan? You are pretending to be a woman? Lumalakad ka dyan sa kongreso na nakadamit babae, ano ka? Wala ka namang ovary. Meron kang vagina, fake naman. Oh. Diyos ko. Diba, common sense? Dahil inisip mo babae ka, gosh. Kahit nga ang Diyos hindi nag-a-approve sa inyo eh. Sinunog nga kayo eh, ginudge kayo eh. Kami pa kaya mga tao lang na hindi kayo judge. Kung ang Diyos nga, ginudge kayo eh. O hindi ba? Huwag sabihin hindi. Kaya ayaw nila, kasi sa Diyos, ayaw din nila ibabanggitin ng religion doon. Oh. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila, mabablock sila, masusupo sila pagdating doon. Kaya ayaw nila ibanggitin yon. Yun. Oh. Pero ito sabihin sa kanya, tama si Soto, you will never be a woman because you cannot give a birth, di ba? Wala kayong nireregla ba kayo? Hindi. Oh. Hindi ka makakapagbigay ng anak. Ito pa isa, ang mabigat. Kung halimbawa may nakilala kayong lalaki, tapos sabi babae ka na, pinakita mo, ngayon, itinago mo sa lalaki, nagpakasal kayo ngayon. As a matter of fact, magkakaroon pa ng criminal ano yan dyan eh. Alam bakit? Kasi pag na-discover ng lalaki, dahil hindi mo sinabi sa kanya transgender ka, or transwoman ka, and then nagsama kayo, and then pagdating ngayon sa kanya, nag-sex kayo ngayon na-discover niya, pati ko, ngayon nalaman niya na isa ka transgender, so, pwede ka pa niyang idemanda, o di kaya, to the extent, baka pwede ka pa niyang mapatay. Diba? Why? Kasi, andun yung intentional na niloko mo siya. Diba? Not unless, from the beginning, bago kayo nagkakilala, sinabi mo na sa kanya. Diba? For instance, yung nangyari doon sa Olongapo, sino yung bading na yun? Yung sinong pinatay? Jennifer Laude. Si Jennifer Laude. I'm sorry to say this for the family, ba? Bakit? May kasalanan si Jennifer Laude doon. Why? Transgender siya eh. Sumama sila sa kano, hindi niya sinabi na ganun na isa siyang bading. Ngayon, nagkaroon sila ng sex. Nagkaroon siya ng oral sex sa pumayag yung kano, pero hindi alam nung kano na gano'n siya. Ngayon, yung naghubaran sa nakita nung kano, na-shock sa kanya dahil meron pala siyang penis, lalaki pala siya. So nangyari? Siyempre, sa gulat ng negro, dahil nung Amerikano, natural, lasing siya. Nasa kanya kasi, ang feeling niya talaga, ni-rape siya. Sinamantala yung kanyang pagkalasing, sinamantala, na maliwanag ang conscious siya. So napatay niya. In short, sino may kasalanan? In fact, both of them meron, pero sino nag-provoke? Di ba yung Laude, yung bakla? Kaya siya pinatay. Yun eh. Yun ang rason kaya kung bakit siya pinatay. Dahil nanloko siya. That is a deception. Di ba? You call it a deception. Transgender is a deception. Alam mo ba? Yes, I'm also a gay. No? Pero disagree ako doon. Pero ako, may mga limitasyon yun eh. May limitasyon mo bilang gay ka, bilang bakla ka, may limitasyon ka. Okay, walang problema papalit ka, pero huwag mo nang pasukin yung mga hindi sa inyo, katulad ng mga babae. Do not invade them. Kasi mga real na babae sila. Ngayon sinasabi nila daw, bakit yung Miss Spain, meron silang pinadalang transgender sa Miss Universe? Oh, yun na nga mali eh. Ang Miss Universe, isang ganyan na nga, pang babae lang talaga yan eh. Unfair. Diba? Ano yun? Anong ginagawa ninyo, diba? Sabihin eh, pag nanalo siya, di, parang sampal sa mga babae yun. Oh, syempre. Diba? Dahil ang katawan niya is not fake. It's a fake. Gawang tao. In short, pwede pala yung surgical plastic. Ipapasok mo, nanalo doon sa tunay na tao, tunay na katawan. Ipinasok mo yung fake ng mga katawan at siya nanalo. Gosh, diba? Tanggap niyo yun? Hindi siguro, di ba? Katulad yun sa US, yung kay Liz Wheeler. Oh, isa siya nag-o-oppose sa mga ganyang mga transgender woman. Bakit? Kasi meron isang high school sa US na nag-compete isang transgender, isang trans woman na siya. Siya nanalo. I'm sorry, he is a black transgender. Siya nanalo. Ang tanong ngayon, paano siya hindi mananalo? Diyos ko, lalaki yung kanyang katawan. Oh, pinalitan lang siya ng kanyang sex organ. Tapos lumabas sa tumakbo. Natural yung lakas niya, lalaki. Natural, hindi mananalo yung mga babae. Diba? Ganun lang kasimple yun. Painom nga na uwawa ko. Ito and the tubig. I need water. Ay! Al-Rabi.
Orange, green. Ito pala. You still have a, ano, Yes. oo, ayan, pasensya na. Ganun yun. Di ba? Ewan Kaya- ko, ano, Yung Soji bill na yan, ako, I'm sorry, no? Pero maraming magdi-disagree dyan. Unang-una, hindi mapapasin. Bakit? Kasi, hindi 100% ng LGBTQ around the Philippines will agree sa Soji bill. Ayaw din nila yan. Kasi alam nila yung mga nag-o-oppose dyan, alam na mga LGBTQ, alam nila na sobra-sobra na, di ba? Hindi na ano yun Hindi na, kumbaga, yung, ano na talaga, yung overstep the boundary na, di ba? Ganun yan, self-entitlement na talaga yan Yung gusto mo na, yung dominance, nandyan na yan Parang gusto niyo maging superior ang dating ninyo di ba? Ganun yun Aba, mahirap na yan, di ba? Hindi maganda yan. Ano yan masyado ba natawag dyan na subjectivism yan Ganun O sa isang, tsaka isang ang ano ng LGBTQ, yung nasabi nilang mga ganyan na Soji bill, isang ano rin yan subjugation din yan Yun ang sinasabi ko dyan, disagree ako dyan. No. At saka yung ginawa nilang yan, ngayon para na-realize ko, yung ginawa ng Gretchen yan, para scripted Kasi biglang lumitaw tong si yung author ng Soji bill Bigla siya lumabas agad siya And then, after nung incident na yun kay Gretchen, and then mga ilang araw lang, may lumabas na naman na other na naman, di ba? Sa Mercury naman, yung mga bading daw, di ba? So lumalabas na parang ano siya. Lumalabas siya na parang scripted ang dating niya. Magandang hangin Yung mga ibang lahi daw na nakatingin sa atin, sabi niya. Kaya, revised ganda kay Senator President. kaya maraming nagdi-disagree dyan. Ayaw nila. The joke vice Ganun. Ayos na rin ako doon. Siyempre, kahit isa ako, I'm proud to be an LGBTQ. Manila Comedy Superstar Vice. Pero, Ganda, of course, hindi lahat ng mag-agree ako sa kanila kasi I'm not a stupid gay para sumunod ako. We are not a minion, no? Para sumunod sa inyong mga kagustuhan. to the passage Diba? of the passage of the Soji sexual orientations in gender identity or expressions field. If you